Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Ako ay tumawag sa Diyos ay nagpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot. Tayo pa'y manalangin. O Diyos na manglilikha, tagapagligtas at diwang patnubay, tanggapin mo nawa ang aming taus-pusong papuri at pagsamba. Dahil sa iyong walang hanggang biyaya at mga pagpapala sa aming mga buhay. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga bagay na inyong nilikha para sa aming kasiyahan at kapakinabangan. Pakapuspusin mo nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang lubusan naming maunawaan ang iyong dakilang kalooban para sa amin. At ikaw nawa ang maging sentro ng aming pagsamba sa oras na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang kasamaang mga lakad o masamang lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito,
Aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos, sa kapwa at bayan. Inaamin ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na ako ay Ako ay lubang nagkasala sa isip, salita at gawa. Sa aming Diyos, sa kapwa at bayan. Patawarin ninyo nawa ako sa pamagitan ng inyong anak at aming Panginoong Kristo na tagapagligtas ng aking buhay at ang kaaliwan ng iyong Espiritu Santo, ang siya nawang manahan sa akin. Amen. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos at patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Suriin mo ang aking diwa, gawin mong kalugod-lugod. Suriin mo ang pangunawa ng iyong abang lingkod. Damdaming di kaaya-aya, sa puso ko ay ihayag, nang ako ay mapalaya sa biyaya mo't habag. Turuan mo po ang haring humatol ng makatwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Nang matuwid na tuparin tungkulin sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, mga nangailangan, pag-ukulan ng paglingap, at ang nag-aapi ay lupigin at ibagsak. Nawa sila ay maglingkod, silang lahat mong hinirang, hanggat araw sumisikat, hanggat buhay sumisilang. Ang hari sana'y matulad sa ulan ng kaparangan, bumubuhos, dumidilig sa lahat ng nabubuhay. At ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, maghari sa bansa niya't umunlad kailanpaman. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob upang parangalan siya. Pati rin ang mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding ibibigay sa kanya. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag, lalo na ang nalimutan, mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Lahat. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas. Sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Ay papurihan at ang walang magagdiwang anak, mag-aari walang hanggan, nauna at ngayon na walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Wala pang mga bata. Okay, tayo po ay manalangin. Sa sandaling ito, Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo at nagpapasalamat sa isang buhay at kalakasan na muling pinagkaloob niyo po sa amin pagkatapos ng isang linggo na dumating sa aming buhay ay muli mo kaming ibinangon sa diwa ng kalakasan, sa diwa ng buhay na nagmumula sa iyo. Kaya sa sandaling ito, O Diyos, akin pong diudulog sa iyong harapan ng pagsambang ito na patuloy mo kaming pagpalain
pangunahan ng iyong kapangyarihan, pangunahan ng iyong Espiritu Santo. Kung mayroon man mga dahilan para hindi kami makapagsamba sa iyo, alisin mo ito, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isipan. At ang espiritu ng kagalakan at espiritu ng kalakasan ang siyang amin pong maranasan sa sandaling ito. Bakuran mo ng iyong kapangyarihan sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo ang iglesyang ito, upang ang anumang mapanilang espiritu ay hindi maaari makapasok sa loob ng iglesyang ito. Pagpalain mo rin ang mga kapatid namin na nariyan pa sa kanilang mga tahanan, ang mga kapatid na kasalukuyan pang nagbibiyahe patungo rito. Pangunahan mo sila, O Diyos, at iligtas mo sila. At sa sandaling ito, ang aming dalangin, ang iyong patuloy na patnubay sa bawat isa, sa buong kapatiran, sa bawat iglesia metodista, ang patuloy mong gabay, ang patuloy mong pagsubaybay, at ang patuloy na pag-iingat sa aming mga leaders, sa aming mga obispo, mga DSS, mga pastors, mga deaconesses, mga lay leaders, mga laiko, at mga kaanib, Panginoon. At sa sandaling ito po ang aming pinapasalamat sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Para po sa unang pagbasa mula sa banal na kasulatan, matatagpuan sa aklat ng Isayas, Kabanata 60, talata 1 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag. Ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Pagbastan mo ang iyong kapaligiran, ang lahat ay nagtitipon-tipon upang magtungo sa iyo. Manggagaling sa malayo ang mga anak mong lalaki, ang mga anak mong babae kakargahin parang mga bata. Magagalak ka kapag nakita sila. Sa iyong damdami, pawang kasiyahan ang madarama. Sapagkat malaking yaman, buwat sa karagatay iyong matatamo at mapapasa iyo ang kayamanan ng maraming bansa. Darating ang maraming pangkat ng kamelyo mula sa Midian at Efa. Buwat sa Seba ay darating silang may dalang mga ginto at insenso at naghahayag ng pagpupuri kay Yahweh. Para po sa ating ikalawang pagbasa mula sa mga taga-Efeso. Ganito po ang sinasabi. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hentil. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam na sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo. Ito'y hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hentil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito, na ipangaral sa mga hentil ang magandang balita
tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo at upang maipaunawa sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno ang mga may kapangyarihan sa sangkalangitan, ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito ay alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Amen. Hallelujah, give thanks to the risen Lord. Hallelujah, hallelujah, give praise to His holy name. Amen. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Hudiya nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin. Kaya naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinapahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa kanyang bayang Israel. Nang mabati dito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem, sa ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin, upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa kanyang bayan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my
Good morning. Happy New Year. Kamusta ang New Year natin? May hangover pa ba kayo? Mga kapatid, nais ko pong pag-usapan at pagnilayan natin ang timang blessing and opportunity. Our theme is all about blessing and opportunity. Tingnan natin ang gagawin sa atin ng Diyos sa year na ito, 2025. Bagong taon na naman, bagong hamon na naman. Bagong taon, ano nga ba ang bagong taon? Ano nga bang mayroon dyan? Yan. Ano nga bang mayroon sa bagong taon? Ano ba ang bago sa New Year? Di ba? Ganyan pa rin. Ang mukha nating ito, ganun pa rin. Oh, di ba? Yun pa rin. Si Pastor Rene pa rin. Ganun pa rin. Andiyan pa rin kayong lahat. New Year but the same faces. Di ba? Tingnan nyo katabi nyo. Oh, tingnan nyo, sabihin nyo sa kanila. Ano sabihin mo? Aba, ikaw pa rin yan ah. Yan. Oh, aba, ikaw pa rin yan ah. Di ba? New Year na ngayon. Tapos sabihin nyo, walang iwanan. Yan. Wala nang uling mga prutas sa lamisa na pinaniwalaang ng maraming swerte. Dahil mabibilog, korteng barya. Yan. Wala na sa lamisa yan. Ang naroon na sa lamisa, mga bakante na, wala nang laman. Kasi bagong taon lang yan natin ginagawa. Malimit, ito ay bunga ng ating paniniwala. Bagong taon na naman. Haharap na naman tayo. Haharap naman tayo. At ang ating sambayanan. Sa sangkaterbang suliranin at gabundok na mga problema at mga pagsubok na kakaharapin na naman natin at ng ating sambayanan. Yan ang dadanasin na naman ng ating sambayanan. Yan. Itong dinanas ni Maria at Jose bilang mga magulang ng ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon natin ngayon, kapag magulang ka na, magulang nga hindi magugulang. Kapag magulang ka na, nanay-tatay ka na, hindi yung magulang nga na wais. Yan. Kapag magulang ka na, halos wala nang tigil, yung ating pagbabantay habang maliliit pang mga bata. Ito ang ginawa ni Maria kay Jesus. So, sa panahon natin, kapag magulang ka na, halos wala namang nagiging pagbabago sa buhay ng tao. Di ba? Wala namang nabago sa routine ng buhay mo. Yung daily routine ng buhay natin, walang nabago. Pero ang New Year ay nabago. Yan. Walang nabago sa routine ng buhay natin. Yon. Pagka nagka-baby ang mga mag-asawa, takot-takot na hirap ang kanilang kinakaharap. Kasi kung kailan madaling araw, saka iihi. Ganyan. Kung kailan madaling araw, saka iiyak, gigising. Yan. Ganyan ang baby. Kaya nagtutulakan kayo mag-asawa. Kung kailan madaling araw, dun pa nagugutom, nagigising dahil magdidede. Yeah, madaling araw yung ginagawa ng karamihan ng mga babies, So yung mag-asawa, ang nangyayari, nagtutulakan. Ito ang kalagayan nila Maria at Jose. Yung panahon yun. So para sa akin, ang tunay na bago doon sa New Year ay ang bagong pagkatao at bagong pagkakataon. It is New Year na naman. New opportunities. New blessings. New life. New activities na naman. Andiyan na naman tayo sa panibago namang mga lakbayin sa buhay. Bagong pagkakataon or opportunities. It is from God. Alam natin na God is, a provider of all things, Na nagbibigay o binibigay sa atin ng Diyos.
pagkakataon na muli natin siyang maranasan sa isang malaking oportunidad sa taong ito, 20 and 25. Oh, mayroon na ba kayong naulinigan? Ano daw sabi ng mga Chinese? Year of ano na naman? Oh, sige na, sabihin niyo sa akin. Year of the snake. Oh, tingnan mo yan. Oh. So, sa kanila lang yun. Huwag nating paniwalaan yun. Because we do believe that the new year is the year of our Lord Jesus Christ. It is not the year of the snake. We do believe the new year is created by God. It is not created by the snake or the rat or the rooster. So, hindi tayo naniniwala niyan. Our belief is that God is our creator. He is our creator. So we believe that all creatures created by God, hindi po ng mga hayop because the animals created by God, ginawala sila ng Diyos. So the animals, wala silang power to create a new year. Tandaan po natin yan. Ano ang kakayahan ng ahas gumawa ng New Year? Ang kakayahan ng ahas gumawa ng kasalanan, gumawa ng tukso, according to our biblical text in the book of the Genesis, no? So yun po kakayahan ng mga animals. So the animals, sila po yung mga nilikha na kung saan pinamahala lang sa atin. And we are the manager of all animals. So, hindi po pwedeng silang maging creator of the new year. Hindi siya, sa buhay natin, ang ipinagdidiwang natin ay ang pagdating ng Diyos. Yung tinatawag, the coming of the Messiah. So, it is our celebration because He is coming. So, the second coming of Jesus is all about judgment. It is not about love. It is for judgment. So this celebration is celebration that we believe that December 25 is the birth of Jesus. And we celebrate the birthday of Jesus. So hindi tayo naniniwala that is always, hindi tayo naniniwala. We believe that that December is the birth of Jesus. Hindi tayo naniniwala na ang December 25 diyan ay pinanganak na naman uli ang Panginoon. So, ano yan, taon-taon na lang, sinisilang ang Diyos. Yun po ang paniniwala ng iba. Hindi ko na pangalanan. Hindi siya napadaan lamang ng pagdating ng Panginoon. Hindi din siya dumalaw na parang dinadalaw lang may sakit at babalik agad. Yung pagdating ng Panginoon, God, ang purpose ng God sa pagdating niya dito is to save us and to protect His people, and save us, and save His people, and save His nation. Yun po yung kanyang purpose, through His blood. Through His blood. Kaya nung dumating ang Panginoon, nung siya ay nagganap sa kanyang ministeryo, doon na nagsimula ang pagpapahayag niya sa kanyang pagliligtas sa kanyang bayan. Di ba? Nung nabalitaan ni Herodes na may isisilang na maging hari, na bagabag siya. Kaya pinatawag niya ang mga pantas, no? Ang wise men pinatawag niya. Nung tinatawag niya, nagulat pa ang hari. Di ba? Pumunta sila doon kay Herodes si Herodes bilang hari. Pero nagulat si Herodes dahil ang mga pantas na ito may dala-dala mga gifts. Insenso, mera, at ginto. Tapos, usually, itong pusa niya, Methodista siguro yan. Usually, simba din usually, ang ginto, ang insenso, ang mera, ay inihandog yan. No? Inihandog yan sa hari, binibigay. So, nung time na yan, ina-expect ni Haring Herodes na, may mga dalang mga ito, siguro ibibigay sa akin. Pero hindi. Ang na-prepared ng mga pantas na ito, na gifts is intended for Jesus,
For the king. For the king. Kaya, sabi ni Herodes, sige, kung makita ninyo, sabihin ninyo agad sa akin. Alam niyo mga kapatid, sa ating pagninilay, alamin natin, ano nga ba ang mga pagkakataon na maaring dumating sa ating buhay at ano ang mga pagkakataon na maaring ipagkaloob ito ng Diyos sa atin, yung tinatawag nating mga blessings. So pagka ikaw sa araw na ito, nariyan ka sa iyong simbahan, ano man ang iyong relihiyon sa sanlibutan ito, kung nariyan ka sa simbahan mo, that is your opportunity. Opportunity to meet Jesus, to meet God. So doon natin pinapag-aralan ang salita ng Diyos, pinagninilayan. So alamin natin, ano ba ang pinakamahalaga na opportunity ng Diyos sa buhay natin? Number one, opportunity to experience the new blessings. So mayroon ba tayong ini-expect na may blessings na darating sa buhay natin? Di ba mayroon? Ano ba mga blessings na yan? Pag wala tayong ini-expect na mga blessings sa buhay natin, every day in our lives, hindi tayo sensitive sa Panginoon. Dapat maging sensitive tayo sa Panginoon. Dapat every single day, alam natin na bine-bless tayo ng Lord. Every single day na mayroon tayong natatanggap na mga blessing, alam natin na ito ay galing sa Diyos. Alam natin, we know that that blessing is particularly given by God. Hindi po galing doon kung kanino. Kung binigay yan ng kapitbahay mo, that is blessings. Kung sahod mo yan, that is blessings. Kung mayroon kang kalakasan, that is blessings. Alam nyo mga kapatid, kahapon, hirap na hirap akong kumilos. Sobrang sakit itong, parang napuprusin yung aking left shoulder. So sabi ko, parang hindi na ako umagahan. Kasi hirap ng, pati paghihinga ako, nahihirapan ako dahil sobrang sakit. Umaano. Ngayon, naghanap ako ng manghihilot. Ay yung nakahanap sila, Imelda, ng ng manghihilot. Ewan ko pa kung saan nila napulot yung manghihilot na yun. Basta nagpahilot ako, sa madalit salita. No? Andiyan sila, Sister Josie kahapon, dito Ang lakas niyang gumanon, no? Ang lakas, parang mas mababalian pa ako kaysa hindi pa hinilot. Kaya pinahinto ko, sabi ko, okay na. Ganon, okay na. Tapos, pero okay naman, na ako, naging okay, no? Tapos, habang naghihilot siya, hinihingal. Kasi ang taba matabang babae. Hinihingal sa loob ko lang, sa badapulot to ni Imelda yung manghihilot na ito. Yun, hinihingal siya. No? Kaya pinatigil ko na kasi malakas kasi malaking bulas. Kaya pag malakas masyado. Mga kapatid, yung ibig sabihin, lahat ng iyan, anuman ang nararamdaman natin, anuman ang araw na dumarating sa buhay natin, sa panahon na tayo may nararamdaman, ipagkatiwala natin sa Diyos. Kung may naghilot sa akin, blessing yun. Dahil ilang araw na ako naghahanap ng manghihilot, blessing yun. Tapos may nag-confirm sa akin na matuloy yung kasalan nila. Mamaya, blessing yun. No? Blessing yun. Pero wala naman akong bayad. Kaibigan, yan. Opportunity to experience the new blessings. Sa taong ito, the new year is the beginning of our year. So-called New Year. Alam mo yung New Year na yan, maraming sabik dyan. New Year na naman, ang daming naghahanda, ang daming tapusin na natin ang bahay kasi New Year na, maabutan ng bagong taon. Ang daming mga piniprepare dahil New Year na. New Year, darating ang tita mo, kailangan magandang bahay, kailangan ayusin. Yun. New Year, darating ang tito mo, kailangan ganito ang ating gagawin. So, ang dami tayong inihihanda dahil New Year, dahil mayroon tayong mga expected visitors. Pero how about Jesus? Pinaghahandaan ba natin na kahit mga personal na lang natin, na ihanda natin for the sake of Jesus, for the sake of His
Sunday? Inihanda ba natin ang ating sarili na yung taon na ito ay talagang inihanda ng Diyos para sa atin, na nakatawid tayo, na hindi tayo pinaulanan ng bala ng ating mga kaaway na nakapalibot lang sa atin? Na nakatawid tayo from 20 and 24, nakatawid tayo sa 20 and 25, hindi ba tayo maghanda ng ating sarili sa pasasalamat sa ating Panginoon at tumungo sa kanyang iglesia upang doon ay pasalamatan, papurihan ng Diyos dahil walang nangyari sa iyo, dahil hindi ka naputulan ng daliri. Paputok dito, paputok doon. Mga paputok na nakagiba ng dibdib na naririnig mo lang. Ganyan na ang kalagayan natin ngayon, na mga kapitbahay mo, binubumba mo, na kapag ka, ang iba siguro dyan, halos mamatay na dahil sa sobrang lakas ng pagpapasabog mo. Ganyan na ba ang sentro ng selebrasyon ng New Year sa buhay natin? We are Christians. Ang mga Kristiyano, sa panahon ng New Year, ay nagsasamba sa Panginoon, tumutungo sa iglesia nila, at doon ay sulim na nagsisimba sa Panginoon. Kung nanay mo nga at tatay mo, may bisita nga kayo, pinapatigil ka dahil maingay ka, dahil may bisita. Uy, tahimik kayo, may bisita, nag-uusap kami ng bisita ko. Kung yun nga sa bahay pa lang, pinapractice na natin ang solemnity dahil may bisita ka. But in our time, as New Year, we have visitor, Jesus Christ. And we celebrate His birthday na hindi natin pwedeng ipangilin. Pumunta ka sa iglesia natin at ipagdiwang siya dahil ang New Year na ito, siya ang dahilan. New Year is a celebration of the new beings. Ano ba yung pagkatao natin? Sa New Year na ito, marami tayong mararanasan. Mga pagbabago. Pagbabago ng ugali ng tao. Totoo yan, mga kapatid. Na dati, ang sungit-sungit niya sa'yo, ngayon, nakangiti na, hanggang dito na. Bakit kaya? Ay, New Year pala ngayon. Di ba? Pero pagdating ng kalagitnaan ng taon, nakasimangot na naman yan. Hindi pa natatapos ang January. Balik na naman sa dati, simangot na naman yan. Kasi hindi na January. Ano ba yan? Tapos, maraming pagbabago sa ating lipunan. Dati, walang mga nakakalat. Ngayon, marami nakakalat. Di ba? Kaya ako, noong New Year, noong Pasko, pupunta ako dyan sa Makati. Sabi ng anak ko, magmotor ka lang, Papa, magmotor lang kayo ni Joshua. Ay, hindi nga. Alam niyo kung bakit? Kako, mag-ano na lang kami, mag-grab na lang kami, kaysa magmotor. Alam niyo kung bakit? Diyan sa Makati, marami akong karanasan dyan. One way, sige. Hindi ko alam yan. Kaya minsan nasa salubong ko, huli ako. So, ticket, pinakamababa 1,000. Oh, ay, yayaman ng gobyerno natin. Kung lahat na lang ng mga nakamotor, ulihin nila, 1,000. Pag walang helmet, 5,000. Oh, pag wala kang sapatos, nakatsinilas lang, 1,500. Ano ba yan? So, yayaman ng ating gobyerno. Kaya kung tignan natin, ano bang mga pagbabago, ang mga nauwala sa dati at ngayon ay mayroon na sa bagong taon? Alam nyo, naalala ko, yung mga pagbabago na yan, yung nakalagay doon sa slogan ng Maynila, ang bagong Maynila. Wow! Ang bagong Maynila. Pero nagtatanong sa isip ko, bakit saan napunta yung luma? May luma ba? Ano ba yan? Transformation? Pag sinabing transformation, wala na yung dati. Pero kung titingnan natin, the new Manila. So saan ang old one? Where is the old one? Andiyan pa rin. Siya pa rin ang Maynila. Magkaiba ito sa pagbabago ng tao. Dapat ang pagbabago ng tao, because today is New Year, ang pagbabago natin is tinatawag natin new life in Christ. New life in Christ means your life being Christ-like life. Yung hindi ka na masungit, hindi ka na palasimangot. Yung paglabas mo ng bahay mo, nakangiti ka. Tapos pag ganyan ang ugali mo, sabihin na naman ng kapitbahay mo, "Uy, ano kayo nang kain yan?" Di nga. Di ba? Bakit mabait na? Di ba? Bakit? Kasi nakasanayan ka, nasuplado ka. Nakasanayan, nasuplada ka. Kaya,
nung binago mo na ang pagkatao mo, ang atmosphere mo, yung mukha mo, bago na sa kanyang paningin, hindi rin siya maniwala. Di nga, ano kaya nakain ito? Di ba? Mare, ano nakain mo? Di ba? Tapos pag nasalubong mo, ay, Mare, ang ganda-ganda mo ngayon. Bakit kahapon? Pangit ba? May ganun. Kanina, pangit ba? Bakit ngayon lang? Pag anak ng Diyos, forever yan. Maganda ka. Pag anak ng Diyos, forever yan. Kristiyano ka. Ang isang Kristiyano, parang tulad yan ng isang piklat. Aber, ang isang piklat, kuskusin mo man yan, pag gumaling, ano yan? Dahil gusto mong tanggalin Pag gumaling, piklat pa rin yan. Dapat ganyan ang Kristiyano. Maraming pagsubok na dumarating sa buhay natin, araw-araw, may mga suliranin, may mga iba't ibang mga kinakaharap natin. Pero yung ating pagiging isang Kristiyano, dapat hindi ito apektado. Dahil ang ating pagiging isang Kristiyano, ito ay isang taong nasa kay Kristo. Ang isang pagkatao natin na tayo ay anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya at mananampalataya. Take note. Iniwan ng mga pantas ang kanilang mga regalo. Gold, ginto, insenso, at mera. Ano ba ang mera, mga kapatid? Sige na, ano? Pabango. Pabango. Isang mamahaling pabango na ang pwedeng gumamit ay ang mga may pera lang, mga royal blood o royal family or sa linya lang ng mga yayamaning tao. Sila lang pwedeng gumamit yan. Bakit? Napakamahal na pabango. Napakamahal na pabango. Kaya sila lang din na nakakabili niyan. Para ngayong panahon, pagka tulad, alam ba, ako, yan lang, yan lang, bili lang yung nabibili lang dyan sa generic. Yan lang. Mabuti nga si Madam Chair may tinda na na pabango, kaya nakatikim ako ng mabango na pabango. Bili na kayo, mga kapatid, kay teacher mayroon. Mura lang. Yung nabibili diyan sa mga online, wag na kayong magtangka na nadugas ako diyan, na-scam ako diyan. May binili ako actually, mga kapatid. Yung boss. Pabango ko ngayon. Kakalabas ko pa lang, wala na akong bango. Sipin mo yan. Ang dali-dali mawala ang kanyang pabango. So itong kahalagahan ng mira. And then insenso. Saan po ginagamit ng insenso? Sa dambana ng Panginoon. Sa pag-aalay. Pinapaganyan niya ng insenso. Pinapausukan. Di ba? Hindi po pang taboy ng malas. At hindi po pang taboy ng demonyo. Tuwang-tuwa pa nga demonyo dyan dahil kasing amoy nila. Di ba? Kung hindi yan ay simbolo ng offertory, simbolo ng offering, simbolo ng pag-aalay sa dambana. Sa panahon ngayon, kailangan nilang, pag nag-alay sila, kailangan nilang magsunog ng insenso. Bakit, mga kapatid? Dahil binabantayan nila yung usok, pag dire-diretso paakyat sa langit, yan ang signs na tinatanggap ng Diyos ang kanilang handog. Diba? Doon po ginagamit ang insenso. Yung gold ay simbolo ng pagiging isang royal, isang king, isang leader. Yun po ang simbolo ng kanilang inandog kay Hesukristo. Number 2, new opportunity to worship the Lord. Ano ba yung mga opportunity natin to worship Him, to worship God? Of course, our opportunity is that we have new life. At mayroon tayong time to remember the past year sa buhay natin. Kung ano mga nangyayari doon, wag na nating dalhin sa panahon natin ngayon. Kung ano nangyayari sa 2024, wag na nating dalhin sa 2025 sapagkat ang 2025 na yan ang inihanda ng Diyos para sa iyo.
Ay, yung system, maraming tao, pag kinamusta mo, uy, pare, kamusta ka? Ito, tulad pa rin dati. Di ba, pangit naman. Bakit? Wala bang ginawa ang Diyos sa buhay mo mula nung maliit ka pa? Na wala kang nabago, nasabihin mo, tulad pa rin dati? Wala bang ginawa ang Diyos sa buhay mo? Parang tinatawaran mo ang Panginoon? Nasabihin mo na gaya pa rin dati? Bakit? Hindi ka ba niligtas ng Diyos? Hindi ka ba pinakain ng Diyos? Hindi ka ba ginamot ng Panginoon? Hindi ka ba niya pinalaya mula sa kasalanan at pagkakasala? Nasabihin mo na tulad ka pa rin ng dati? Hindi ba ginawa ng Diyos ang lahat para sa iyo na niligtas ka? Nasabihin mo gaya pa rin dati? Kaya pag sinasabihan kayo, tinatanong kayo, kinukamusta kayo ng inyong mga kamag-anak, sagot nyo ito, mas mabuti pa kaysa dati. Di ba? O hindi mas maganda? Mas mabuti ka pa kaysa sa dati. Hindi madali para sa mga pantas ang maglakbay mula sa malayong silangan. Kasi nakalagay sa Biblia, mula sa malayong silangan. Big sabihin, Middle East. Malayo yan. No? Pero, hindi pala Middle East, I'm sorry. Malayong silangan na sinasabi rito. Big sabihin, yeah, from the Orient. Oh, malayong silangan kasi pag sinabing malayong silangan, maring galing sa Pilipinas yan, no? Maring galing Asia, no? Kasi mga kapatid, ang Asia ay nasa Biblia naman talaga yan, no? Kaya mula sa malayong silangan ay ang settings ng birth of Jesus ay nasa Middle East. So, naglakbay mula sa malayong silangan. Hindi biro. Nakakatakot yan, mga kapatid. Baka matulis ka dyan. Ano? Tulis. Bisaya, yun ba? Baka ma-hold up ka. Ha? Sa Tinday, alam niya yung Tinday. Baka matulis. Yun. Si Milda, alam niya yung Milda yan. Baka matulis. No? Baka ma-hold up ka. No? Ibig pong siyang matulis. No? Baka ma-hold up ka. Malayo ang paglalakbay. Baka matiktikan ng mga masasamang loob na may dala silang ginto, na may dala silang mera, may dala silang insenso. At muhuldapin sila tulad ng lalaking naglakbay at hinuldap dahil nag-iisa lang siya. No? Kaya mabuti ka mo, mayroong mabuting Samaritano at tinulungan. So hindi biro ang maglakbay mula sa malayong silangan, napakalayong paglalakbay para hanapin ang kaisa-isang sinilang na Panginoon natin. Worshiping Jesus means our comfort zone. And it is our comfort zone. Comfort zone means it is the place that prepared by God. The place that the people of God praises Him. Hindi po dito pinag-uusapan yung sa bahay. Ang pinag-uusapan dito ay para sa bahay, para sa tahanan ng Diyos. Hindi dito pinag-uusapan sa comfort zone na ito na inihanda ng Diyos ang para sa ating sarili. Ang pinag-uusapan dito ay ang para sa Diyos, ang para sa ating tagapagligtas. Dahil ang pagpasok sa comfort zone, sa simbahan, kaya tinuring ng simbahan na comfort zone, ito ay dito natin ini-internalize ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Paano mo ma-internalize ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Paano ka makapag-reflect sa mga Word of God? Kung ang katabi mo naman, sige ang sumbong na sumbong sa'yo, nasabi mo, hoy Mari, alam mo, yung ano natin, kapitbahay natin, alam mo, tambak-tambak lang utang niya sa akin, hindi man lang nagbabayad. O biro mo yan? So paano ka naman makaka-concentrate yan? Kung ang katabi mo, kwento ng kwento sa'yo. Ay New Year na ngayon, itigil nyo na yan. Hindi ko naman ibig sabihin nagkikwentuhan kayo, sinasabi ko lang yan. Wala naman ako nakita nagkikwentuhan kayo. Ay kasi dito sa sermon ko yan Oh. Ay ibig kong sabihin, hindi kung mayroong mga ganun tayong kaisipan na gusto na natin ni kwento isumbong. Dahil yun lang ang panahon na nagkikita kayo sa simbahan. Kaya may gustong-gusto kang isumbong sa katabi mo. Dahil yung time na yan lang ang panahon na nagkikita kayo. Kaya marami sa simbahan na nag-uusap. Actually, noon nga, pag wala pa mga cellphone, magsusulat yung ganito. Saan tayo magkikita? Sa Quiapo.
Sa Quiapo Church. O, diyan magkikita, tapos hanap ng hanap. Sana kaya yun? Hindi nagkita, nag-uwi lang. Hindi na sila nagkita kasi walang cellphone. No, ganyan ang mga nagkikita noon. Saan tayo magkikita? Susulat yan. 3 araw bago dumating. 1 linggo. Kasi pag nagsulat ka, titimbangin pa yung sulat mo. Tatanungin ka pa, ano po ito, sir? Ermel or ordinary? Tapos, kikiluhin pa ang sulat mo, kapatid. Ibig sabihin yung sasabihin mo doon sa iyong girlfriend, kikiluhin pa nila. Idadaan mo sa kanila. Kikiluhin pa sa post office kung gaano kabigat ang iyong sinabi doon sa girlfriend mo. Tapos bayaran mo yun. Hirap. Ewan ko ba bakit, no? Pero ngayon, i-text mo lang. Ganun na kadali. Noon, ang hirap manligaw. Para sabihin ko sa inyo, sa amin ng mga lalaki, ang hirap manligaw. Magpapadala ka ng sulat, tig-1 buwan bago makarating. Tapos pag hindi dumating, pag hindi walang reply, susulat ka uli. Ha? Susulat ka uli. Walang reply eh. Tapos doon sa sulat mo, susumbatan mo na. Hindi ka naman nag-reply doon sa sulat ko. Ayun. Sasabihin niya, hindi, sumulat ako. Paano? Ang sulat pala niya, ordinary. Pag ordinary kasi mga kapatid, ang daming dadaanan yan. Di ba? Kung sumasakay ka ng bus papuntang Mindanao, maraming bus stop yan. Sige. Yan. So hindi tuloy-tuloy. Kaya tinatanong ka doon, pag ikaw ay nagsusulat. So it is our comfort zone. Hindi ito yung lugar, it is not the place that we sometimes, our culture, our behavior is parang lugar ng dating place, parang dating place. Church is not dating place. It is comfort zone for God, for Jesus. And time for reflection. So, ang manifestation ng Holy Spirit ng God ay tuloy-tuloy sa buhay natin na mag-manifest sa heart at sa minds natin dahil nandyan ka sa Kanya na nakikiusap at nakikipag-usap. Sa mga bata, kapag ka ito ay nag-aral na, hinahatid ng mga magulang, nakwento ko na minsan ito nagtatanbay doon sa eskwelahan, kasama rin ng mga magulang na naghihintay sa kanilang mga anak. Kaya sa panahong ito, dumarami yung mga marites. Kasi doon, wala naman silang ginagawa. Kundi magkwentuhan. Sige, kwentuhan dito, kwentuhan doon. Maya, labasan ng kanilang mga anak. Saka sila maghiwa-hiwalay. Ay, 2 oras yan mga kapatid na hintayin niya ang kanyang anak sa school. So 2 oras din sila nagkikwentuhan. Ang kwentuhan nila, pati yung mga malalayong kamag-anak na pagkwentuhan, napag-usapan na nila. Kahit mga kapitbahay nila, hindi naman nila kaano-ano, napag-usapan na nila yan, ubos na yan. Oh. Ganun. Tapos hindi pala sila kontento. Yun nga, pagdating sa simbahan, pag nakita sila, uy, Mari, naalala mo, yung pinag-usapan natin noong nakaraan, uy, nasa Amerika na. Di nga. Mga ganun, di ba? Nag-uusap-usap sila yan, tuloy-tuloy lang yan. Yung hindi natapos doon sa chat nila, pag nakita sila sa church, tuloy-tuloy lang. Di ba? But the church is the church that prepared by God. The place that prepared by God for His purpose. Ang purpose ng God, why nagtayo tayo ng church? Para doon tayo magdiwang. A place of celebration. The celebration intended for Jesus. It is not intended for your birthday. Kaya minsan mga kapatid, pagka may nag-birthday, ganun lang, kinakantahan lang natin. Pero yung sobra-sobra na, wag, kasi hindi naman sa'yo na lugar to ng Panginoon. Pinagpipray lang natin ang mga nag-birthday. Diba? Sa bahay, okay yan. Diba? Sa bahay, okay yan. Oh. Minsan, pagka mga nagbe-birthday na ganyan, siyempre, once a year nga lang mangyari yan. No? Naghahanda sila. At minsan, nagdadala sila ng, may mga kapatid tayo naghahanda, pati dito sa church nagdadala sila. Diba? Ang sarap-sarap naman yan. Pagkatapos ng church natin, may pansit. Diba? Parang walang kape. Ayan. Melis ang kape natin. Ayan. Pagkatapos magkakape tayo. It is also means enthroning Jesus and enthroning ourselves. Dethroning ourselves. Jesus must be our King. Jesus must be our leader, our superior, our Savior, and our doctor.
Kaya minsan, pagka ang isang may pasyente ay malubhan ang sakit, tsaka magsasabi ang doktor na himala na lang. So, ibig sabihin ng doktor, naniniwala din sa Diyos. Di ba? Sasabihin ng doktor, patawag mo na lang yung kung anong relihiyon niyo, ipatawag niyo na yung pastor niyo, or kung katoliko ka, ipatawag niyo lang pari mo. Ipakommunion mo na lang. Mga kapatid, nangyari sa akin yan. Nung ako sa Mindanao, may isang miyembro ako na naghihingalo yung kanyang mister sa ospital, doon sa Kidapawan Medical Center. Sinabi ng doktor sa kanya na walang pag-asa at yan maaaring hindi na tatagal. Pwede bang tawagin niyo yung pastor niyo? Kung kayo ay Christian or Protestant, tawagin yung pastor niyo at pabigyan niyo ng komunyon. Tinawag nga ako. Aba, tawag ba naman sa akin ni, basta mga mga Bautista. Ang sa tawag ba ng pastor, pwede bang pumunta ka dito sa ospital, pakomunyonan mo si manong mo? Kako, bakit? Bakit ano nangyari? Malapit na mamatay Sabi nga nun. Yun ang pagkasabi, malapit na mamatay. Asawa niya yun no? So, pagpunta ko doon, pinakomunyon ko, kinain din. Ang bunggang-bungga na pagnguya, ni Mr. Bautista. Pero hindi pa ako nakakaalis. Namatay. Di ba? Pinatanggap mo, kinausap, kinounseling mo, tapos pinatake mo ng communion, and then after that happened, namatay siya. So, di ba? Naniniwala tayo ng mga Kristiyano na sa huling sandali ng buhay ng isang tao, ng isang Kristiyano, pag dinulog mo ito sa Panginoon, masusyure ang iyong kaligtasan. Yan na naman sinasabi ng Panginoon doon sa huling sandali ng buhay ng kriminal na sa kanyang katabi. Pero remember mga kapatid, huwag tayo mag-asa doon. Magkaiba yun. Ang kriminal na yun, walang alam yun. Yung time lang yun, tsaka niya lang nalaman na yun nga pala, narinig niya doon sa mga nagpapako doon, mga nagbubugbog kay Jesus, na yun ay anak ng Diyos, na yun ay isang king of the Jews. Yun. Kaya sinabi niya. So worshiping Jesus means leaving our comfort zone. It is also means enthroning Jesus and dethroning ourselves. Ibig sabihin, kung nakaupo ka sa trono ng Diyos, walang karapatang umupo dyan. Ang uupo dyan ay ang Diyos. Wala tayong karapatang angkinin na ang trono na yan, ang church na yan. Kaya nga sa church, pagka kayo may binigay, huwag na ninyong bawiin. Pagka may dinonate kayo, kalimutan nyo na yan. Hindi na inyo yan. Sa church na yan. Pag bumayari na po ng Panginoon yan, Diyos ko naman, pag nilagay ninyo dyan, sa church na yan, sa Diyos na yan, hindi yung hanggang sa bahay, iniisip nyo, yung piano doon, alam nyo, asawa ko, di ba tayo nag-donate yun noong 1980? Di ba? Bakit pinabayaan nila sa choir room? Mga kapatid, bakit may piano dyan, hindi nyo inaasikaso? Kawawa na namang donate yan, di ba? Paayos natin kapag kano, sayang naman. Hindi nyo ba alam? Daang libong mga halaga mga yan. Kaya dapat inaayos at inahalagaan natin. Tapos may mga church tayo na sa likod ng bangko, mayroong donated by. Bakit kailangan lagyan donated? Ano yan? School? Di ba? Alisin natin yan. Huwag po ninyong lagyan yan. Once na nag-donate ka sa church, that is for the Lord. Kalimutan mo na. Hindi na iyo yan. Di ba? Ay, ang sisti kapag may mga ganyan na may mga simbahan na kapag may mga okasyon sa bahay, pinapakuha yung piano. Ay, kunin mo nga piano doon sa church. Atin yun di ba? Di ba? Kunin mo nga yung doon. Kunin mo nga yung Bluetooth doon sa church at saka yung mic. Birthday ni Papa mo. Tayo nag-donate yun di ba? Ewan ko ba kung bakit ganun, mga simbahan ganun. Yan. So sa taong ito, na tinuturing natin na New Year, dapat maging kampante tayo sa Panginoon. Maging kampante ang ating sarili, and we love God. And we love our neighbors. Huwag nating isipin na ang bawat pagbibigay sa Diyos at pagbibigay sa kapwa ay kawalan. Huwag nating isipin na ang bawat pagdalo sa kanyang simbahan sa araw ng pagsamba ay istorbo. Yung
Nanginayang ka, oras mo. Dapat sa bahay ka lang, dapat nagpapahinga ka kasi Sunday ngayon, dapat nagpapahinga ako kasi may trabaho ko bukas. Huwag mong isipin na huwag kang manghihinayang doon sa oras na inilaan mo sa Diyos ng 2 oras. Because time for Jesus is a time to practice our culture and our belief in our tradition for Him. So we worship Jesus because Jesus is our legitimate Savior and Messiah. Hindi po si Kibuloy. Hindi po si Mike Villarde. Ang totoong Mesias ay si Jesus. Siya ang lehitimo. Dumating sa ating buhay ang Panginoon na hindi kailanman nagpapahalaga. Nasabihin mo, darating ako, kailangan paghandaan niya ako. Ilocano ako, kailangan may pakbit. May namimili pa. Naalala ko yan, may Ilocano kaming bishop sa Mindanao, nagbisita doon sa akin sa Cotabato City. Interim bishop po yun. Nag-request, Pastor, pwede bang magpakbit kayo? Tsaka magpapaitan? Abay, ako tuwang-tuwa, bibistahin ako ng obispo ko. Pagka ang pastor, tinawagan ng obispo na bibisita dyan, tuwang-tuwa kami niyan. Grabe ang aming tuwa, no? Imagine, bibisitahin ka ng obispo mo, tapos pagdating doon sa pagbisita ng obispo mo, papagalitan ka. kaya pala pumunta sa'yo dahil may nagsumbong. hindi ka daw ganito daw, ganyan. So, yun, no? Nakakatuwa. No? Sa taong ito, habang tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, sumasampalataya, may mga oportunidad na offer ang Panginoon. Ano po? Number 1, ang offer ng Panginoon ay new life. Number 2, ang offer ng Panginoon ay new blessings. Ang offer ng Panginoon, number 3, ay new opportunity to do good with God. Kaya doon sa tinasabing, do good, stay in love with God, do no harm, do good, and stay in love with God. Ibig sabihin, do good means gumawa ng mga bagay na para sa Diyos at gumawa ng mga bagay na para sa kapwa-tao na hindi tayo nagiging sakit ng ating lipunan, na hindi tayo naging sakit ng ating simbahan. Alam niyo mga kapatid, may mga church tayo na makapangyarihan. Kaya pag may mga na-assign na mga pastor at diakonisa doon, kawawa lang. Ewan ko ba kung bakit? Kawawa. Bakit? Sobra nilang, alam nyo, yung pagpupuna lang sa mga gawain ng mga workers, pagmamaltrato yan sa kanila. Bakit? Ba't kailangan punain? Ay mayroon tayong, alam nyo, kaya ang kahalagahan ng church planning, yun po ang kahalagahan. Kaya kayo dito, hindi kayo naghahanap ng trabaho sa mga workers nyo. Bakit? Nakasulat lahat ang ating ginagawa. Kaya mahalaga ang church planning para hindi niyo hanapan ang inyong mga workers ng trabaho. Dahil ang trabaho ng workers ninyo, naka-planning yan, nakasulat. Ano ang ginagawa? Linggo-linggo na mga workers. Andiyan yan, nakasulat. Kaya mahalaga po ang planning. Pero kung walang planning, ayan, sige. Ganun po yan. Utos dito, utos doon. Ganun po ang mangyayari dyan. Kaya dapat ang kahalagahan ng planning ay pahalagahan natin. Lastly, mga kapatid, yung taong kasama natin ngayon, siya pa rin ang tao na kasama natin noon. 20 and 24, kasama natin siya. Sana 20 and 25, siya pa rin yan. Kaya sabi ko kanina, tingnan nyo ang katabi nyo at sabihin nyo, oh, ikaw pa rin yan ha. Tapos dinugtong ko, walang iwanan. Walang iwanan. Yan, ikaw pa rin yan ha. Tapos sabihin mo, di nga. O di nga, ikaw pa rin yan. Why? Kasi ang proteksyon sa'yo ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan ay hindi niya pinagkait at hindi niya pinagkait at hindi niya kailanman ipinagkait
sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Kaya, 25 ngayon, andyan ka pa rin ngayon. Sige, sabihin nyo sa katabi nyo, 20 and 25 ngayon, andyan ka pa rin ngayon. Sige, 20 and 25 ngayon, andyan ka pa rin ngayon. Okay, thank you. Kaya nga, mag-ingat tayo, mag-ingat tayo sa mga sitwasyon na nagpapalala sa ating mga pananampalataya at nagwawasak sa ating pagkakaisa. Mag-ingat tayo sa mga sitwasyon na nagwawasak sa ating pag-ibig sa Diyos at pagsamba at pagmamahal sa kapwa bilang ating kapwa-tao. Mag-ingat tayo sa sitwasyon na inaalis ang ating mga stamina sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Sa halip, panatilihin natin sa ating mga sarili ang kalooban ng Diyos at ang Kanyang pagmamahal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Santo Espiritu. Amen. Sabay-sabay po tayo. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paparito, upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen.
Bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Atin na pong dalhin sa harapan ng ating mga handog habang tumutugtog ang pianista. Sa mga handog na ito, inihiling ng iyong abang alipin na ito ay tanggapin at basbasan upang maging daluyan ng iyong kasaganaan sa kanilang buhay at maging sa kasaganaan ng iyong ministeryo sa iglesyang ito, ang San Marcos. Palain mo ang mga anak mo na nagkaloob nito at ang mga anak mong naghahangad pang magkaloob sa pamagitan nga ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, tayo po ay dumako sa diwa ng pagdiriwang ng banal na hapunan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon ay sumainyo At sumainyo rin. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Ito ay marapat at matuwid na gawin. Tunay na marapat at matuwid na gawin at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako kami ay magpasalamat sa iyo. O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat at Diyos na walang hanggan. Sa kasamahan ng mga anghel at mga arkanghel at ng buong kalangitan, aming pinupuri at dinadakila ang ngalan mong marangal.
Laging pinupuri Laging ka at pinupuri ka at sinasabing, sinasabing, Banal, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, langit at ang lupa ay puspos ng iyong kaluwalhatian. Luwalhati sa iyo, O Panginoong kataas-taasan. Amen. Pakinggan ninyo ngayon ang paanyaya sa dulang ng Panginoon. Kayo na tunay na mataimtim na nagsisisi sa inyong mga kasalanan at nagsisibig sa inyong kapwa. At nagnasa magbagong buhay alinsunod sa mga kautusan ng Diyos, magsilakan na kayo na may pananampalataya at magsitanggap nitong banal na sakramento sa inyong kaaliwan at magsagawa ng inyong abang pangumpesal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihang Diyos, aming amang nasa langit na sa iyong malumanay na kaawaan, ay binigay ang iyong bugtong na anak, si Jesucristo, upang magdusa ng kamatayan sa krus ukol sa aming katubusan, na gumawa doon ng minsang paghahandog ng kanyang sarili ng isang buo, ganap at sapat na sakripisyo para sa kasalanan ng buong sanlibutan. At sa kanyang banal na ebanghelyo, nitasan kaming ipagpatuloy ang palagiang pag-alaala ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan, hanggang sa muli niyang pagdating. Dinggin mo nawa kami, umahabaging Ama, mapagpakumbabang isinasamo namin sa iyo na kaming magsitanggap nitong tinapay at alak ayon sa habilin ng iyong anak at aming Panginoon Kristo, sa pagunitan ng kanyang papakasakit, kamatayan at pagkabuhay na maguli, ay makabahagi kami sa kalikasang banal sa pamamagitan niya. Na nung gabing ipinagkanulo siya ay kumuha ng tinapay at nang makapagpasalamat ay binigay ito sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin at kanin ninyo ito sapagkat ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo at para sa marami. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y kakain sa pag-alaala sa akin. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niya ang saro at nang makapagpasalamat ay binigay ito sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin at inumin ninyong lahat ito sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabubo para sa inyo, para sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y iinom sa pag-alaala sa akin. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo at kapangyarihan ay gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya't pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan ng buong sandaigdigan sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay at alak na ito na galing sa iyo at pinagpaguran ng tao, o nagaling sa lupa at pinagpaguran ng tao upang maging dalisay niyang katawan at dugo na nagdudulot sa amin ng pag-asa, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Basbasan at pagpalain mo, Panginoon, ang tinapay at alak na ito upang maging kabanalan sa buhay ng iyong mga anak na magsisitanggap nito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Santo Espiritu. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. It's art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us
our debts as we forgive our debtors. And let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Sabay-sabay tayo sa ating panalangin ng pagdulog. O mahabaging Panginoon, dumudulog po kami sa iyong dulang na nagtitiwala hindi sa aming sariling katwiran, kundi sa iyong mayaman at dakilang kaawaan. Hindi nga po kami karapat-dapat na mamulot man lamang ng mumo sa ilalim ng iyong dulang, ngunit ikaw pa rin ang dating Panginoon na ang kaawaan ay hindi nagbabago. Kaya ipagkaloob ko mapagbiyaya namin, Panginoon, na kami ay makabahagi sa sakramento ng inyong anak na si Jesucristo, upang kami nawa ay makalakad sa kabaguhan ng buhay, magsilago sa kanyang wangis, at makapagpatuloy na wang tumatahan sa kanya, at siya naman sa amin. Amen. Sapagkat sa tuwing tayo kakain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo, ay pinapahayag natin ang kanyang pagkasakit, kamatayan at pagkabuhay na maguli. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging upang makinabang. Manalangin tayo. Panginoon, aming Diyos, sa pagtanggap namin sa banal mong hain at pakikinabang, marapatin mo nawa na kami ay upang tahakin namin ang iyong kaluwalhatian at sapitin ang kaligtasan na ibinigay mo sa amin alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, sa pagkakataong ito ay atin pong unahin may mga bata at gabayan lang po natin sila. Kung wala po ay i-prepare lang natin area na ito. Subalit ang area na ito ay pwede na po ninyong punuin. To the rising sun, O Lord, thee let us break bread together on our knees. Let us break bread together on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, O Lord, have mercy on me. Sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay hindi na muling magugutom. At ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ay ang aking katawan. At ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi na muling mauhaw. Mga kapatid, magsitindig po kayo na taglayin ng pagpapala ng ating Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen.
Sinabi ng ating Panginoong Kristo, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang sinumang makakain ng tinapay na ito ay hindi na muling magugutom. At ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ay ang aking katawan. At ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi na muling mauuhaw." Mga kapatid, mga bata, sa pamamagitan ng ating Amang nasa langit at ng kanyang anak at ating Panginoon Kristo at ang banal na Espiritu, nawa ang sumainyo kahit magsitindig kayo na taglay ang kanyang pagpapala at kapayapaan. Sinabi ng ating Panginoong Kristo, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay hindi na magugutom at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. At ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi na muling mauuhaw." Mga kapatid, magsitindig kayo at taglay ng kanyang pagpapala sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Santo Espiritu. Amen. Manalangin tayo. Aming Diyos, sa pagtanggap namin ng iyong banal na hapag, loobin mo na kami sa aming pakikinabang ay magdulot ito sa amin ng kaligtasan at katatagan ng aming mga pananampalataya. Salamat o Diyos sa diwa ng hapag na ito naming pinagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
kami ay maging kasiya-siya sa iyong harapan, ay niloob mo kami ay maging kalugod-lugod sa iyo. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, sa pagsambang ito. Loobin mo na kami sa aming pagsambang ito ay maging karapat-dapat kami na maging anak mo upang ang 20 and 25 na ito, Panginoon, ay maging pakipakinabang sa aming buhay. Kahit salamat o Diyos sapagkat sa mga sandaling ito sa aming pagsamba ay niloob mo kami makapamuhay sa pagsapit na ito ng 2025 sa isang buhay na nakakalugod sa iyo. Salamat sa kalakasan ng buhay na muli mong pinagkaloob sa amin. Salamat sapagkat napakabuti mo sa amin, O Diyos, na hindi mo kami pinabayaan. Salamat, O Diyos, kung paano kami iningatan sa loob ng isang taon sa nakalipas na 2024 sa aming buhay. Gayon din naman ang iyong pag-iingat sa aming buhay sa taong ito, ang 2025. Ihanda mo ang bawat tahanan, ang bawat pamilya, sa pagharap na naman sa manibagong hamon sa buhay. Sapagkat bagong taon na naman, Panginoon, kami ay muling haharap na naman sa mga hamon, mga suliranin, o anumang mga pagsubok na darating sa aming bayan. Ilayo mo kami at iligtas sa mga sakuna sa taong ito. Ilayo kami sa mga banta ng gera na kung saan, Panginoon, kami na maliit lang na bansa, O Diyos, ay higit na mahina kaysa sa mga malalaking mga bansa. Subalit dahil ang aming tiwala sa iyo, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, hindi mo kami mababayaan. Pagpalain mo ang iyong mga anak, pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo mga kabataan narito, mga malilit na bata, mga magulang, kaming lahat. Lalabas kami ng taglayang iyong pagpapalat basbas. Bigkisin mo kami ng iyong kapangyarihan at pag-ibig upang makapamuhay kami ng kalugod-lugod sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon, at ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa aming buhay. Itayo mo kami sa diwa ng pag-asa sa pamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Amen. At Diyos na walang hanggan, salamat sa muling paghanda mo sa amin ang panibagong taon at panibagong buhay, panibagong lakas at kaligtasan at panibagong oportunidad para sa amin na iyong mga anak. Kahit sandaling ito, Panginoon, aming nihiling ka na gawaran mo kami ng iyong mapagpalang basbas upang sa aming buhay at maging sa aming mga tahanan ay manatili ito at magdulot sa amin ng kasiyahan at kasaganaan. Kaya't naway sa sandaling ito, bigkisin mo kami ng iyong pag-ibig, alang-alang kay Hesus Kristo na aming Panginoon. Tanggapin ninyo mga kapatid ng pagpapalang ito, magmula ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Siguro mga kapatid, requestin natin ng speaker na yan, ipatalikod sa atin. Speaker sa labas sa poste ng ating barangay. Kasi nadidistract po tayo, napakalakas pagka nag-a-announce sila. Narinig nyo, diba? Yun, ipatalikod lang po natin. Paharap doon. Huwag po dito sa atin kasi nakatutok po sa atin eh. Kaya sa panahon ng pagsamba natin,
aminin man natin sa hindi, nakaka-disturb naman po yan. Hindi naman natin kailangan yung mga announcement nila dahil, kumbaga, hindi naman natin importanteng kailangan yun dahil nasa simbahan tayo eh. Kumbaga, dapat hindi nila itutok dito. Dapat doon. Kasi doon ang community. Yun. Yun lang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Dapat pag first week, dapat masaya, di ba? Sige po, ang ating mga pagbabalita sa linggo ito, ang ating pong morning worship attendance, ang face-to-face ay 57, ang online ay 12, at ang total receipts po natin ay 140,526, at ang total expenses ay 48,334.08. Tayo po ay may bank deposit na 92,191.92 and $100. Ayan, praise God. Ang ating pong kamarin ay, ang adults ay 10, ang kids ay 12, at sila ay may offering na 262. Ang kamarin, simbang gabi, ay meron ding total offering na 761 pesos. Ayan po. Ang ating pong simbang gabi ay nagkaroon ng total offering na 12,496.25. At ang ating pong Christmas Day ay 30,888. Yan po. Puro mga kaperahan, Sarap pakita. Ang ating pong coffee and service, December 31, 33 po ang umattend at ang total offering po natin ay 6,055. Ang coffee fellowship naman po ay nagpapatuloy every Saturday at 6:30 a.m. Ang total ay sila po ay 13 na kahapon. Ayan po. At natutuwa po tayo na muli ay nakita natin at nakasama si Ate Tess at si Kuya Choi Reyes. Ayan, welcome back. Hindi namin kayo nakasama dito sa church. Sige po. Ang ating pong mga tagapaglingkod sa buwan ng January 12, si Ate Nora de la Cruz, ang Bible reader si Eunice, ang multimedia ay si Ivy and Nicole Lagura. January 19, si Maria Ida Paparo, ang Bible reader ay Marieta Asibilio, ang multimedia ay si Tin Campos and Juan Marcos. Ang January 26, si Lisa Buetang, tagapanguna, Pong de la Cruz, ang Bible reader, at ang multimedia team ay si Diane Munoz and Eunice Atienza. Ang ushers ay si Luz Rabina and Lorna Ramos. Ang ating communion steward, si Eunice Atienza, Liza Bueta, James, at si Kuya Alex Pascual. At nagpapatuloy na ang Children's Sunday School teacher natin ay si Nicole Lagura for the month of January. Thank you kay Martin Jude Godino sa kanyang flower offering. Ganda. At ang ating flower arranger ay si Ate Josie. Wow, ang layo ni Ate Josie para maging flower arranger ng church natin. Ang saya, ang sarap. Yan. So, sige po. Para po sa mga iba nating gawain, nagpapatuloy ang ating choir practice every Saturday, 5 p.m. at Sunday, 1 p.m. Asan ba si Jess? Hindi ko alam kung meron tayong activities, fellowship sa katapusan ng January para sa... Ano bang buwan ngayon? January, di ba? Pag January, anong meron? Bible month. So, noong nakaraang taon, alam ko, every week merong merong pa trivia. May trivia tayo. Oo. Every week noon. So, siguro, ganun rin uli ang gawin natin. And then, dagdagan na lang natin ng iba pang activity. Oo. Yung continuing reading. Dagdag natin yun. Hindi nakapag-prepare ng trivia ngayong linggo na to, no? Pero sa end ng January,
Eunice, no? Meron tayong fellowship para sa, alam ko ano yan eh, masaya yan, para siyang family day, no? Ng ating church to celebrate the Bible month. And also, ang lahat ng council officers ay magkakaroon po tayo ng planning, calendaring po dahil nakaraang planning natin. Hanggang December lang tayo naglagay ng activities, di ba? So, January 19, third week. So, pero sa susunod na linggo, sa next Sunday, meron po tayo calendaring at planning. Pakimarka na po sa inyong mga kalendaryo, mga officers, no? Ang ating activities. At kailangan na rin po nating pagandaan. February, anong meron ng February? Anniversary na natin. So as early as now, no, kailangan na natin itong pag-usapan din ang pagplanuhan. Yan. Teka lang. Third Sunday po ay Youth Sunday. Kaya mga kabataan dyan, yan, Youth Sunday po, ang bali yung gagawin nila, kasabay rin yan sa kanilang testimony regarding doon sa nakatapos lang na Christmas Institute. Mayroon silang request na pag-isahin na lang yung Youth Sunday dito ng mula Kamarin at dito. Pag-isahin. Pag-isahin. Ay, hindi ko alam kung anong... Pupunta sila rito. Oh. Pupunta rito yung mga taga-Kamarin na youth, no? Sa third Sunday. So, Third Sunday. representation kayo. Kasi sabi ko kanina, magpe-present ba yung mga umattend ng CI or magre-report ba sa atin? Kasi usually gano'n, Yeah. di ba? After no, nagre-report ang mga delegates. So sabi nila pagkasabayin na lang ng third Sunday. Yeah. No? Sige. So, yan. So, happy birthday. Sa January 6, Lord Nikes Kabangisan at Martin Jude Godino. January 9, James Gueta, Norina Elaine Valenzuela. January 10, Anilin May Nael. 11, si Aiza Castillo, Celito Tesorero, and LV Warren. At happy anniversary kay Rafi and Kirsi Rivera sa January 12. Ayan. Sige po, awitan natin sila ng happy birthday. May you walk on His way. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Ayan, ang mga nabanggit po na kapatid sa kung nariyan po kayo, ay hinihiling ko po na pumunta po kayo rito sa ating mga kneeling reels. Pwedeng lumuhod, pwedeng pwedeng lumuhod. Kung hindi naman, pwede po kayong nakatayo lang. Kung andyan po kayo, ay manalangin tayo. Kung wala po, manalangin tayo para sa kanila. Aming Diyos, alang-alang sa iyong kabutihan sa kanilang buhay, sa mga kapatid na magdaraos sa kanilang kaarawan. Inalaala nila, O Diyos, ang kanilang kapanganakan at kanila itong ipagdiwang. Kaya't ang aming pong kahilingan sa iyo ang iyong pangunguna sa kanila at paspas. Pagkakaloob sa kanila ng buhay na mayroong kasiglahan. Pagalingin mo rin sila kung mayroon silang mga nararamdamang sakit sa kanilang mga pangatawan. Ang kasiglahan at kalusugan nawa ang manatili sa kanila. At dagdagan mo pa ang kanilang buhay na mayroong kalakasan na ikaw ang pinagmulan. Kinikilala namin, Panginoon, ang bawat kaarawan ng iyong mga anak na ito. At maging pa sa mga kapatid na nagdaraos ng kanilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo, ng kanilang pagsasama o kanilang wedding anniversary. Pagpalaan mo sila, O Diyos, at gantimpalaan mo sila ng iyong kaluwalhatian. Kahit sandaling ito, binabalik namin ang lahat ng papuri sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.